Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Toto. Tsuhi ni JR. Walang eksaktong taon. Santa Monica, Dumalag, Capiz. Pamilyar na sa karamihan ang kwento ng tsuhi ni JR na si Toto. Ngunit ni minsan ay hindi nito nabanggit ang totoong pinagmula ng lakas nito. Nagsimula ang ating kwento sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Dumalag. Isinilang sa mahabang angkan ng mga manggagamot itong si Toto. Bunsong lalaki sa 10 magkakapatid. Tanging si Toto ang nabiyayaan ng kakaibang kakayahan pagdating sa lihim na karunungan. Simula pagkabata, may kakayahan na itong makipag-usap sa mga elemento. Sa edad na 10 taon, nakamtan ni Toto ang kanyang unang mutya. Dahil sa paggabay ng manggagamot na ama, nagawa niya itong gamitin sa tamang paraan. Aatras tayo ng ilang taon. Natural na makulit at matigas ang ulo nitong si Toto. Kaya naman palaging napapagalitan ng ama. Ngunit minsan ay nagbubunga ito ng maganda. Toto, maiwan muna kita dito sa bahay ha. May gagawin lang kami ng mga kapatid mo sa bukid. Mamayang tanghali, dalhan mo na lang kami ng makakain at tubig. Utos ng ama ni Toto na si Mang Carpio. Kasalukuyan silang nagpapagapas ng palay. Abala ang mga nakakatandang kapatid sa pagtatrabaho. Tanging si Toto at kanyang ina na nagdadalang tao ang naiwan sa kanilang tahanan. Kahit papano, mapagkakatiwalaan na din ito lalo na sa gawaing bahay. Kasalukuyang nagluluto ang kanyang ina, habang siya naman ay nasa bakuran at gumagawa ng tirador. Kumakanta pa ang bata nang biglang marinig na sumigaw ang ina. Dali-dali nitong binitawan ang ginagawa at tumakbo papasok ng tahanan. Nay, ano pong nangyari? Bakit po kayo sumigaw? Tanong ni Toto. Ano? Ano ka ba namang bata ka? Bakit naman ako sisigaw? Tanong ni Aling Gloria. Narinig ko po kayo eh. Sigurado po bang ayos lang kayo? Muling tanong ni Toto. Oo naman, ayos lang ako. Sige na, doon ka na muna sa bakuran nang matapos ko na tong ginagawa ko. Tugon ng ina. Napagtanto ng paslit na pinaglalaroan na naman siya ng hindi pangkaraniwang kaibigan. Muling binalikan ni Toto ang ginagawang tirador. Laking gulat nito dahil tapos na ang pagkakatali ng goma. Teka, ang alam ko hindi ko pa natatali ito ah. Sino kaya nakialam nito? Tanong ni Toto. Matapos ay nakarinig siya ng maliit na boses. Nagtatawanan ito doon sa lugar. Kaya naman pala, alam ko na. Salamat mga kaibigan ah. Muling wika ni Toto. Tata, ay sino bang kausap mo dyan? Nagulat si Toto nang biglang marinig ang boses ng ina. Ay nay, wala naman po. Tapos na bang ihanda ang tanghalian nila tatay? Medyo mataas na po yung araw eh, paniguradong gutom na po yung mga yun. Wika ni Toto. Napangiti na lang si Aling Gloria sa naging reaksyon ng anak. Hindi nito akalaing si Toto ang sasalo ng kanyang kakayahan na makipag-usap sa mga elemento. Oo, nakabalot na ang mga dadalhin mo. Pero kumain ka muna bago ka umalis. Tugon ng ina. Matapos kumain ay kagad nang umalis si Toto. Ihahatid niya ang tanghalian ng mga kapatid. Habang nasa daan ay namimitas ito ng mga ligaw na prutas. Napansin ng paslit ang isang kawan ng baboy ramo.
Kinuha nito ang tirador, akmang titirahin sana ang maliit na biik. Nang makita nitong nakatingin sa kanya ang pinakamalaking baboy ramo ng kawan. Nagkatinginan ang mga ito hanggang sa hindi na nagawang pakawalan ni Toto ang bala ng kanyang tirador. Kaagad ding umalis ang kawan. Tumuloy na ang binata sa paghatid ng pagkain sa mga kapatid. Saktong pagdating nito sa bukid, nagpapahinga na ang kanyang ama. Samantalang ang dalawang kapatid na lalaki ay patuloy sa paghahakot ng mga nagapas na palay. Dinadala ito sa kanilang kubo. Tay, kumain na po muna kayo. Tutulungan ko na po sila Manong Nonoy sa paghakot ng palay. Wika ni Toto. Ngunit pinigilan ito ng ama. Hindi na, Toto. Halika dito. Maupo ka sa tabi ko. Tugon ni Mang Carpio. Bakit naman po? Kailangan po nila ng tulong eh. Tanong ni Toto. Hayaan mo sila, parusa yan eh. Hindi nila nagawa ng maayos sa mga obligasyon sa bahay. At isa pa, may gusto kong itanong sa'yo eh. Tugon ni Mang Carpio. Itatanong? Ano naman po yung itatanong nyo, Tay? Gusto kong malaman, nakikipag-usap pa din ba sa'yo mga kaibigan mong engkanto? Wika ni Mang Carpio. Paminsan-minsan na lang po, Tay. Kasi malaki na daw ako eh. Tugon ni Toto. Ganun ba? O sige, yun lang ang gusto kong malaman. Tawagin mo na mga kapatid mo na makakain na. Pag-uusap ng dalawa. Nag-aalala ang matanda. Dahil alam niya balang araw, mawawala ang kakayahan ni Toto. Kukunin itong pagkakataon ng mga masasamang elemento upang sakupin ang katawan ng bata. Matapos ang gawain sa bukid, kagad nang umuwi ang magkakapatid. Nagpaiwan sa kabisera si Mang Carpio upang kausapin ang pinsan nitong si Celso. Mukhang unti-unti na ngang nawawala ang kakayahan ni Toto. Kagaya ng sinabi mo, Manong. Wika ni Lolo Carpio. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Darating ang oras na yon. Kailangan mong pagandaan. Delikado kapag tuluyang nawala ang kakayahan niya. Dahil magmimistula siyang bukas na silid. Maaring sakupin ng masamang elemento ang kanyang katawan. Tugon ni Celso. Kahit papano, napaghandaan ko na yan, Manong. Kaso ang inaalala ko, limitado din ang kakayahan ko para pigilan ang mga mangyayari. Tugon ni Lolo Carpio. Kung ganon, iisang paraan na lang ang alam ko. At yon ay tuluyang isuko si Toto. Pag-uusap ng dalawa. Ang tinutukoy ni Lolo Celso ng mga sandaling ito. Ang tuluyang buksan ang kakayahan ni Toto. Isinara ni Lolo Carpio ang kakayahan ng paslit para malimitahan ang pakikisalamuhan nito sa mga elemento at makapamuhay ng kagaya sa normal na mga bata. Ngunit ngayong tumatanda na ito, alam nilang imposibleng mapigilan ang maaaring mangyari kung sakaling mawala ang proteksyong bigay ng mga kaibigan ng bata. Sa palagay ko, wala na nga tayong pagpipilian. Hayaan mo, kakausapin ko si Gloria tungkol dito. Alam kong papayag siya dahil ito lang ang paraan para mailigtas si Toto sa kapamakan. Matapos ang pag-uusap ng magpinsan, nagkasundo ang mga itong tuluyang buksan ang kakayahan ni Toto. Kinausap din ni Mang Carpio ang asawa at pumayag naman ito. Itinapat nila ang pagsasagawa ng ritual sa Biyernes Santo. Tinanggal ni Mang Carpio ang lahat ng proteksyon ni Toto. Hiniga sa pinakasentro ng kagubatan.
Hindi na nagtanong pa ang paslit sa kung anong gagawin ng mga nakakatanda. Basta na lang itong sumunod sa mga sinasabi nila at hindi na malaya ni Toto na unti-unti na siyang nakakatulog. Hindi alam ni Toto ang nangyari ng mga sandaling iyon. Ngunit paggising nito, kakaibang gaan ng pangangatawan ang naramdaman. Mabuti naman at nagising ka na. Kumusta pala ang pakiramdam mo? Tanong ni Mang Carpio. Ayos lang naman po, tay. Mas magaan kaysa dati. Siguro kasi nakatulog ako. Ano po bang ginawa niyo, tay? Bakit niyo po ba ako pinatulog? Tanong ni Toto. Sa ngayon, hindi mo pa lubos ang mauunawaan ng lahat. Pero pagdating ng panahon, malalaman mo kung bakit mahalaga ang ritual na ito. Wika ni Mang Carpio. Hindi naman na nagtanong pa si Toto. Malaki ang tiwala nito sa ama at hindi rin lingid sa bata na iba siya kaysa sa ibang kabataang kasing edad niya. Nga pala, Toto. Eto, tanggapin mo. Isa itong mutya na nagmula sa baboy ramo. Lalo nitong papalakasin ang iyong espiritual na lakas. Magagamit mo ito para labanan ng mga masasamang elementong maaaring gumambala sa iyo. Wika ni Mang Celso habang sinusuot sa bata ang isang kwintas na gawa sa malaking pangil ng baboy ramo. Sa paglipas ng mga panahon, mas lalo pang pinalakas ni Mang Carpio ang bata hanggang sa tumungtong ito sa edad na 15. Dito niya unang nagamit ang kakayang taglay ng tangang mutya. Pista sa kanilang lugar. Dumayo ng sayawan ang binata kasama ang kanyang pamangkin na si JR. 10 taong gulang pa lang ito, simula nang dumating galing Maynila at si Toto ang palaging kasama nito. Dahil binata, nasa mga dalaga ang atensyon nito, kasalukuyang nakikipagsayaw ang binata nang mapansin ng pamangkin na may mga kalalakihang nakatitig sa kanya. Pagkatapos makipagsayaw, nag-aya itong lumabas ng sayawan at uminom ng soft drinks. Dito na sinabi ni JR ang nakita. Uncle, may mga lalaking nakatingin sa'yo kanina habang nakikipagsayaw ka dun sa mga babae. Wika ni JR. Hayaan mo lang sila, Je. Ganyan talaga. Hindi may iwasan ng mga inggit. Pero hindi naman nila ako gagalawin eh. Tugon ni Toto. Muling nakita ni JR ang mga kalalakian. At sa pagkakataong iyon, papunta ito sa kanilang kinaroroonan. Ayan na sila, Uncle. Anong gagawin natin? Tanong ni JR, na noon ay takot na. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo lang silang lumapit. Gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi naman nila ako magagalaw. Tugon ni Toto. Patuloy lang sa pag-inom ng soft drinks ang binata nang bigla siyang sitahin ng isa sa mga kalalakian. Ikaw ba si Toto? Tanong ng lalaki. Ang pangalan nito ay Joaquin. Oo, ako nga. Bakit? Anong kailangan mo? Tugon ni Toto. Ang balita ko malakas ka daw eh. Saka walang inuurungan. Totoo ba yun? Napangiti na lang si Toto dahil ilang beses na itong nangyari sa kanya. Madalas na pagdidiskitahan ng binata dahil makisig ang katawan nito. Mukhang mali ka nang narinig ah. Pero ikaw, kilala kita. Hindi ba ikaw si Joaquin? Pamangkin ng isa sa mga konsehal sa bayan? Tanong ni Toto. Mabuti naman at kilala mo ko. Alam mo bang nililigawan ko yung babaeng kasayaw mo kanina? Wika ni Joaquin. Ganun ba? Pasensya ka na ha.
Hindi ko alam eh. At saka hindi ko naman siguro kasalanang makipagsayaw sila sa akin. Sige na Joaquin, kailangan ko nang umuwi. Pasensya na uli ah. Tugon ni Toto. Pinili nitong umalis sa lugar dahil maraming tao at paniguradong magkakaroon ng gulo sa lugar. Nagsimulang maglakad ang dalawa palayo para na din makaiwas sa gulo. Ngunit laking gulat ni Toto. Sinundan siya ng grupo ni Joaquin. Huminto ang binata sa gitna ng daan at nilingon ang mga ito. Sinabihan din si JR na tumayo sa gilid ng daan. Je, magtago ka dun sa puno. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Wika ni Toto. Matapos kausapin ang pamangkin, hinarap nito ang grupo na nooy nang gagalaiti na sa galit sa hindi malamang dahilan. Ako na nga yung umiwas, di ba? Bakit nyo pa ako sinundan? Tanong ni Toto. Wala pang nambabastos sa akin ng ganun ha. Sino ka para talikuran ako habang kinakausap kita? Tugon ni Joaquin. Alam mo Joaquin, ayoko sana ng gulo pero kung mapilit ka, hindi ako magdadalawang isip na pagbigyan ka sa gusto mo. Wika ni Toto at napangiti si Joaquin. Sinenyasan ang mga kasama. Naglabas ang mga ito ng patalim. Ang ilan ay meron pang itak. Biglang sinugod ng mga ito si Toto na kagad namang naiwasan ng binata. Pinagtatawanan pa niya ang mga ito dahil bumaon ang itak nito sa lupa at hindi na magawang bunutin pa. Sino ba kasing tinataga mo dyan? Nandito ako oh. Wika ni Toto. Matapos ay sinugod naman siya ng dalawa pang kalalakian. Sinuntok siya ng isa. Sinalo niya ito. Sabay hawi papunta naman sa isa pang lalaki. Dahilan para tamaan ito sa nguso. Halak ka! Bakit mo sinusuntok ng kasama mo? Kaibigan mo yan, di ba? Wika ni Toto. Biglang napahinto ang binata nang maramdaman niya ang malamig na dulo ng kung anong nakatutok sa kanya. Tama nga ang sinabi nila. Mabilis kang ang kumilos. Pero tignan natin ang bilis mo laban sa bala. Wika ni Joaquin habang nakatutok ang baril sa batok ni Toto. Kinakabahan na ng mga sandaling iyon si JR dahil siguradong mamamatay ang Shuin sa oras na kalabitin ni Joaquin ang hawak na baril. Bago mo kalabitin yung baril na yan, gusto ko malaman kung sigurado ka ba sa gagawin mo. Handa ka bang pumatay ng tao para lang sa babaeng hindi ka man lang binibigyan ng pansin? Tanong ni Toto na lalo namang nagpagalit kay Joaquin. Anong sabi mo? Hanga din ako sa tapang mo no? Nakuha mo pa akong insultuin? Tugon ni Joaquin. Sabay kalabit ng baril. Ngunit laking pagtataka nito dahil hindi pumuputok ang hawak na sandata. Tignan mo. Hindi mo nga makuhang paputokin eh. Tunay ba yan? Tanong ni Toto. Makailang ulit na sinubukan ni Joaquin. Ngunit hindi talaga pumuputok ang baril. Kung wala ka nang sasabihin, mauna na ako sa'yo Joaquin. Wika ni Toto. Naglakad ang binata kasama ang pamangkin. Hindi pa man nakakalayo ang mga ito ay bigla silang nakarinig ng putok ng baril. Paglingon ni JR, nakita nitong nakabulagta na sa lupa si Joaquin. Tinignan nito ang Shuin. Parang baliwala lang ang nangyari at nakangiti pa ito habang patuloy na naglalakad palayo sa lugar. Tunay pala yun? Akala ko laruan lang eh. Wika ni Toto. Dito na nagsimulang matakot si JR sa Shuin.
Kinabukasan sinabi ni Toto kay Mang Carpio ang nangyari. Katakot-takot na pangaral ang narinig ng binata. Ngunit pinagdiinan nitong pinagtanggol niya lang ang sarili. Alam kong ipinagtanggol mo lang ang sarili mo. Pero para sa mga taong yon, ikaw ang pumatay kay Joaquin. Wika ni Mang Carpio. Hindi ko naman kasalanan, Tay. Kung tinutok niya sa sarili niya yung baril tapos kinalabit niya, paalis na nga kami ni JR nun eh. Tugon ni Toto. Napalingon si Carpio sa paslit. Sinang-ayunan ang sinabi ng Shuin. Totoo po yun, Lolo. Hindi po nagsisinungaling si Uncle Toto. Nakita ko kung paano siyang pagtulungan eh. Masamang tao po yung mga yun pero syempre, hindi siya uubra kay Uncle. Wika ng paslit. Alam ni Mang Carpio na malaking gulo ang nangyari dahil anak ng pamangkin ng konsehal ang binatang nakaengkwentro ni Toto. Siguradong hindi tutunganga ang pamilya ng mga nakaengkwentro mo. Hindi ka rin nila titigilan at maaaring marami ang madamay kapag nagkataon. Tugon ni Lolo Carpio. Hindi naman siguro, Tay. Kung sakaling meron man, hindi ako natatakot sa kanila. Wala akong ginawang mali. Wika ng binata. Matapos ang pag-uusap, muling umalis si Toto at JR para ilipat ng pastulan ang mga alagang kalabaw. Kasalukuyang nagkakalas ng tali si JR nang makita nito ang dalawang kalalakian. Nakasuot ng itim na jacket ang mga ito at tila nagmamadaling pumunta kay Toto. Hindi naman kalayuan ang kinaroroonan ng bata, kaya dinig nito ang usapan ng tatlo. Ikaw ba si Toto? Kailangan mo sumama sa amin. May ilang katanungan lang si Konsehal. Wika ng lalaki. Paano kung ayoko? Anong gagawin niyo? Tanong ni Toto. Biglang sinuntok ng isa sa mga lalaki si Toto. Ngunit kagad itong nasalo ng binata. Napalod ang lalaki dahil unti-unting pinipilipit ng binata ang kamay nito. Samantalang ang isa naman, naglabas ng barel at pinaputukan si Toto. Sa pagkakataong iyon pumutok ang armas, ngunit hindi naman tinabla ng bala ang binata. Bumunot ng itak si Toto. Pinagtataga ang mga ito gamit ang likod ng itak. Sinadyang baliktarin ng binata ang sandata para hindi niya masugatan ng maluba ang mga kalalakian. Pakisabi sa amo nyo, nagkamali siya ng binangga. Huwag na kayong babalik dito dahil hindi lang yan ang aabutin nyo sa akin. Wika ni Toto habang pinagmamasdang tumakbo palayo ang mga kalalakian. Dali-daling umuwi ang dalawa at sinabi kay Mang Carpio ang nangyari. Masyado nang magulo ang mga nangyayari at hindi ka nila titigilan hanggat nakikita ka nilang buhay. Ang mabuti pa, Toto, lumayo ka na muna. Tugon ni Mang Carpio. Sinunod ng binata ang payo ng ama. Pumunta ito sa kabilang bayan at doon piniling manatili sa loob ng ilang taon sa pag-aakalang magiging maayos na ang lahat. Tila hinahabol naman ito ng kaguluhan at sa pagkakataong iyon, hindi na pangkaraniwang tao ang kanyang nakabangga. Napag-utusan itong mamili ng pangangailangan sa bayan at habang naglalakad sa daan, biglang napansin ni Toto na may isang babaeng nakasunod sa kanya. Nung una ay hinayaan niya lang ito dahil wala namang ginagawa ang matanda. Ngunit kalaunan, napansin niyang patuloy pa rin itong sumusunod sa kanya. Kahit nung papauwi na ang binata, bagaman hindi na ganun kalapit ay nakita pa din ito ang matanda. Sa pagkakataong iyon, alam ni Toto na siya ang pakay nito. Kaya naman inantay niyang makalapit ang matanda para kumprontahin. Ngunit nang matanaw siya ng matanda, kagad na itong bumalik.
Nag-antay ng ilang sandali ang binata ngunit hindi na muling nagpakita ang matanda. Kaya nagpa siya ito na umalis sa lugar. Kinagabihan biglang nakaramdam ng pagkabalisa ang binata. Kahit nakahiga na ito, ay tila hindi siya dinadalaw ng antok. Pinili nitong lumabas ng kubong tinutulugan upang magpahangin. Ngunit pagdating nito sa bubong ng bahay, nakita ng binata ang figura ng isang nilalang. Umupo ito at tumayo at tila may kung sinong sinisipat sa paligid. Marahang naglakad si Toto papalapit sa tahanan ng Chewin. Dahan-dahan itong dinampot ang kalaykay na nakasandal sa dingding. Saktong matulis ang ngipin nito dahil sa katagalan ng paggamit. Umikot sa likod ng tahanan ang binata. Muling tinignan ng nilalang. Ngunit laking gulat ni Toto dahil wala na doon ang nilalang. Dali-daling tumakbo ang binata pabalik sa kubong tinutulugan upang kumuha ng itak. Saktong paglabas nito sa kubo, nakita niyang nakatayo ang nilalang sa labas. Sinasabi ko na nga ba? Kilala kita. Ikaw yung nakasunod sa akin kanina. Anong kailangan mo? Tanong ni Toto. Ang tangan mong mutya ng baboy ramo. Hindi yan nababagay sa mga tao. Kaya ibigay mo na lang sa akin ng mapakinabangan. Tugon ng aswang. Hinawakan ni Toto ang suot na kwintas at tumugon. Pasensya na, pero hindi ko ibibigay sa'yo to. Kung gusto mo, kunin mo. Wika ni Toto. Umangil ng malakas ang nilalang habang marahang naglalakad paikot sa binata. Hindi naman ito inalisa ng tingin ni Toto. Biglang sumugod ang kalaban. Dinamba siya. Dahilan para mapaiga sa lupa ang binata. Pilit niyang pinipigilan ang kamay ng aswang. Ngunit napakadulas nito. Ilang beses kamuntikang makuha ng kalaban ang kanyang bertud. Hanggang sa bigla na lang itong tumilapon. Paglingon ng binata, nakita nito ang kanyang chewing si Isko. Kaya naman pala ang ingay nyo. At ikaw naman, sino ka? Wika namang Isko. Kilalang malakas na ang tengero sa kanilang lugar at kinakatakutan dahil sa kanyang reputasyon. Huwag kang makialam dito, Isko. Akin ang isang to at hindi mo ko mapipigilan. Napakamot ng ulo si Isko habang si Toto naman ay dahan-dahang tumatayo. Paanong hindi ako makikialam? Pabangking ko ang kinakante mo. Wala ka sa lugar para pagbantaan ako, ha? Toto, ayos ka lang ba? Tugon ni Isko. Ayos lang po ako. Buti na lang naramdaman nyo, Tiyo. Kung hindi, baka nakuha niya na yung mutya sa akin. Tugon ni Toto. Kilala ko ang aswang na yan. Ilang beses ko na siyang nakabangga. Talagang ugali niyang mangolekta ng malalakas sa butya. Kagaya ng binigay sa'yo ni Manong Celso. Wika ni Isko. Yun nga din yung sinabi niya sa akin eh. Pero hindi ko pwedeng ibigay sa kanyang mutsyang to. Tugon ni Toto. Kung ganon, may mas malaking dahilan pala para patayin ka ng tuluyan. Una, tumungtong ka sa teritoryo ko. At pangalawa, lumabag ka sa kasunduan nang galawin mo ang pamangking ko. Siguro sapat ng dahilan yon para tapusin ka. Wika ni Isko. Nilabas nito ang kanyang latigong gawa sa buntot ng pagi. Umangil ang nilalang. Sinugod nito ang magtsuwin. Sinalubong naman ito ng hagupit ng latigo ni Isko. Napasigaw sa sakit ang aswang. Lalo itong nagalit. Walang tigil itong sumigaw at muling sumugod. Sunod-sunod na hagupit ang binigay ni Isko hanggang sa tuluyan na itong mapadapa sa lupa. Wala pang aswangan nakaligtas sa bangis ng aking latigo.
Nagkamali ka ng tahanang pinasok, aswang. At lalong malaking pagkakamali ang paglabag mo sa kasunduan nyo ni Nanang. Wika ni Isko. Matapos ay binunot nito ang itak ni Toto sa lupa. Pinugutan ng ulo ang nilalang. Nilagay niya ito sa sako at sinabihan si Toto na kumuha ng mga tuyong kahoy. Para saan naman po yung mga tuyong kahoy? Tanong ni Toto. Susunugin natin ang katawan ng aswang na ito para hindi na muling mabuhay. Samantalang ang ulo niya, sasabawan natin para kainin. Biro lang, yung mukha mo hindi mapinta. Dadaling ko ito sa kanilang lugar at sasamahan mo ko. Tugon ni Isko. Nagulat naman si Toto sa sinabi ng Shuin. Ngunit hindi na nito nagawa pang tumanggi. Kinabukasan maagang lumakad ang dalawa. Papunta ang mga ito sa gawing dulo ng baryo. Hindi alam ni Toto kung ano ang mararatnan nila. Kaya naman nagdala ito ng itak. Ilang sandali pa ay narating nila ang maliit na grupo ng mga kabayan. Parang nakaiwalay ito sa baryo dahil sa bakod na gawa sa kawayan. Anong lugar po to, Tiyo? At saka bakit nakaiwalay ito sa baryo? Tanong ni Toto. Alam kong itatanong mo ang tungkol sa bagay na yan. Ang lugar na ito, ang mismong tahanan ng aswang na pinatay natin kagabi. Naparito ako para kausapin ang kanilang pinuno. Walang iba kung hindi si Tandang Sayong. Tugon ni Isko. Napalunok ng laway si Toto dahil hindi nito akalaing baryo ng mga aswang ang kanilang pupuntahan. Baryo po ba ng mga aswang lugar na to, Tiyo? Huwag na lang siguro tayo tumuloy. Baka mamaya pagtulungan pa tayo ng mga nakatira dyan eh. Wika ng binata. Tama ka naman. Pwede nila tayong pagtulungan. Pero hindi nila gagawin yon. Dahil alam nilang mapapahamak sila sa ingkong goyang mo. Tugon ni Isko. Patuloy silang naglakad papasok. Sa bukana pa lamang ramdam na ni Toto ang masamang enerhiya ng mga taong nakatitig sa kanila. Huminto silang dalawa sa tapat ng isang kubo. Inantay ang paglabas ng isang matanda. Laking gulat ni Toto nang makita nito ang sinasabing matanda. Halos sumayad na ang buhok nito sa lupa. Kulay puti ang buhok. Samantalang ang kanyang pangangatawan naman ay napakapayat at tila balat na nakakapit sa buto. Mukhang may nagawa na naman sa'yo ang isa sa mga kalahi ko. Ano yun sa pagkakataong ito, Isko? Tanong ni Nanang Sayong. Inabot ni Isko ang dalang sako. Sinalakay kagabi ng aswang na yan ang pamangking ko. Pinagbantaan na papatayin kami. Sinubukang agawin ng bertud na tangan ni Toto. Nilabag niya ang alituntunin ng kasunduan nyo ni Nanang. Alam natin ang kaparusahan sa paglabag nito. Wika ni Isko. Nakatitig lang sa kanya ang matanda habang hawak-hawak ang sakong naglalaman ng ulo ng kanilang kalahi. Hindi na makatarungan ang nangyayari, Isko. Marami na sa aking kalahi ang napatay mo. At hindi na ako makakapayag na madagdagan pa ang mamatay sa aking mga kalahi. Sa susunod na maulit pa ito, tandaan mo, Isko, hindi na ako magdadalawang isip na salakayin ng mga kauri mo. Wika ni Nanang Sayong. Huwag kayong magbanta ng ganyan. Dahil kung hindi lumalabag sa kasunduan ng mga kauri nyo, hindi rin kikilos ang pamilya ko upang pigilan kayo. Wika ni Isko. Wala na akong pakialam sa sinasabi mong kasunduan. Patay na si Goyang. Wala ni isa sa inyo ang nagmana ng kapangyarihan niya. Kaya wala na ding makakapigil sa amin. Sa makatuwid,
Wala nang silbi ang sinasabi mong kasunduan. Wika ni Tandang Sayong. Biglang napaligiran ng napakaraming aswang ang magtiyuhin. Talagang sigurado ka sa pasya mo, Tandang Sayong. Alam mong hindi magdadalawang isip na sumuong sa digmaan ng aking mga kalahi. Sa oras na mamatay kami sa lugar na ito, hindi mo magugustuhan ang susunod na mangyayari. Tugon ni Isko. Kagad na itong tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Isa-isang tumabi ang mga aswang na nakapaligid sa kanila. Nakahinga ng maluwag ang dalawa dahil ang buong akala ni Toto, yun na ang kanilang katapusan. Salamat naman at nakalabas tayo ng buhay. Ang buong akala ko, magiging tanghalian tayo dun eh. Wika ni Isko. Ako nga din po, tiyo eh. Pero bakit hindi po nila tayo sinugod? Kung wala na palang silbi yung kasunduan nila Ingkong Goyang, pati yung mga aswang, pwede nila tayong patayin eh. At saka sino po ba yung matandang yun? Tanong ni Toto. Ang matandang yon, walang iba kung hindi si Nanang Sayong. Siya ang pinakamatandang matirarka ng mga aswang na nabubuhay. At hindi totoong wala ng bisa para sa kanila ang kasunduan. Kahit papano, ginagalang pa din ng mga ito ang kapangyarihan ng Ingkong mo. Tugon ni Isko. Sa pag-aakalang ayos na ang gulo, hindi to sinabi ni Isko kay Mang Carpio. Tiwala itong hindi sila gagalawin ng mga aswang. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, naghahanda pa lamang ang mga ito para sa isang malawakang pagsalakay. At dahil maayos na din ang lahat, wala nang naghahanap kay Toto. Muling bumalik sa kanilang buhay. Laking gulat nito nang malaman mula sa ama na sinalakay ng mga aswang ang kanilang baryo. Marami ang nasugatan, may ilang nasawi, at dito na napilitang magsalita si Toto. Ang totoo po niyan, tay, sinugod po ko ng aswang eh. Pilit na kinukuha yung mutya ng pangilang baboy ramo. Mabuti na lang nagawang pigilan ni Tiyo Isko. Sa kasamaang palad, napatay nito ang aswang. Dinala kay Nanang Sayong ang ulo nito. Nagalit po yung matandang aswang, tay. Nagbanta ng malawakang pagsalakay. Siguro ito na yung sinasabi nila. Wika ni Toto. Nalabis namang ikinagalit ni Mang Carpio. Bakit hindi sa akin pinaalam ni Isko? Kahit kailan talaga, hindi marunong sumunod sa utos ang tiyuhin mo. Tugon ni Mang Carpio. Kung ganun po, tay, ano pong gagawin natin? Batay po sa obserbasyon ko, nung pumasok kami sa baryo ni Nanang Sayong, kulang na kulang po yung bilang natin. Tanong ni Toto. Oo, kulang tayo sa bilang. Pero ang maliit na bilang na meron tayo, may katumbas na isang buong hukbo ng mga aswang. Kailangan nating maganda. Puntahan mo si Manong Celso. Sabihin mo sa kanya ang nangyari. Tugon ni Mang Carpio. Ngayon alam ko na ang dahilan ng pagsalakay ng mga aswang. Sige, sabihan mo ang tatay mo. Ako nang bahalang magsabi sa iba pa nating kakilala. At ikaw naman, Toto. Panahon na para magamit mo ang totoong bisa ng ibinigay ko sa iyong mutya. Wika ni Mang Celso. Kagad itong bumalik sa kanilang tahanan at naghanda. Bagaman ito ang unang pagsabak ni Toto sa laban kontra aswang, malaki ang pananalig nitong hindi siya iiwan ng kanyang tangan. Habang papalapit ang gabi, kinargahan ng dasal ni Toto ang kanyang gamit. Isa-isa itong sinuot. Kinagabihan nag-abang ang mag-ama sa labas ng kanilang tahanan dahil alam ni Mang Carpio na sila ang susunod na pupuntahan ng mga kalaban, lalo pat buntis ang asawa ng nakakatandang kapatid na lalaki ni Toto. Manatili kang alerto, Toto.
Dahil hindi natin alam kung saan magmumula ang kalaban, wala din tayong ibang aasahan dito kung hindi tayong dalawalag. Si Tio Celso mo, kailangan niyang protektahan ng kanyang sakop. Iisa-isayin tayo ng mga kalaban. At sa oras na magkawatak-watak tayo, siguradong kukunin ng mga aswang ang pagkakataon para sa balakay. Wika ni Mang Carpio. Nakaupo sa harap ng siga si Toto ng mga oras na yun. Tahimik ang buong paligid. Walang ibang naririnig ang binata kung hindi ang tunog ng natutupok na kahoy sa siga. Ilang minuto pa ay biglang huminto ang mahinang ihip ng hangin. Laking gulat ng binata nang makarinig ito ng pagkaluskos sa paligid. Dali-daling bumunot ng itak si Toto. Hinawakan ng kanyang mutya. Napalabas din ng tahanan si Mang Carpio. Bit-bit nito ang kanyang kris. Alam ni Toto na seryoso ang sitwasyon dahil inilalabas lang ito ng matanda sa oras ng matinding kagipitan. Ang kris na ito, minana pa ng matanda sa kanilang mga ninuno. Ipinasa sa mga dumaang henerasyon. Sa pagkakataong iyon si Mang Carpio ang napiling mangalaga nito. Sinasabing ang kris na yun, pagmamay-ari ng isa sa mga raha na naging kaibigan ng kanilang ninunong si Goyang. Ipinagkalob ito sa kanya bilang regalo, ngunit lingid sa kaalaman ng kanilang pamilya, nahigit pa sa regalo ang silbi ng sandatang iyon. Nakapaloob sa talim nito ang ilang maywagang salita na ayon sa mga ninuno nila JR, mismong inukit ng isang bathalang panday. Naging kasangkapan na ito sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Simula nang mapa sa kamay ito ni Goyang, maraming taon na ang nakakaraan. Balik tayo sa kwento. Habang nakikiramdam ang mag-ama, isang malakas sa pagaspas ang narinig ng mga ito. Napatingala si Toto. Nanlaki ang mga mata ng binata. Isang malaking nilalang ang lumipad paikot sa kanilang kinakatayuan. Tay, ano pong isang yan? Tanong ni Toto. Wakwak ang tawag sa nilalang na yan. Mukhang si Tandang Sayong na mismo ang pupunta sa atin . Ibaba mo ang iyong itak. Hanggat maaari, huwag kang gagawa ng anumang ikakasama ng lagay natin pareho. Tugon ni Mang Carpio. Muling itinago ni Toto ang kanyang itak sa sisidlan. Ganon din ang ginawa ng matanda. Hindi nga ito nagkamali ng akala. Lumapag sa harap nila ang isang malaibong nilalang. Nagpalit ng anyo bilang tao. Mabuti naman at sinalubong niyo ang aking pagdating, Carpio. Alam mo naman siguro ang nangyari, hindi ba? Tanong ni Nanang Sayong. Oo, Nanang Sayong. Alam ko nangyari. Hanggat maaari, iniiwasan ko ang anumang gulo sa pagitan ng ating mga angkad. Ngunit isa sa mga kalahi mo ang nangahas na salakay ng aking anak. Sa tingin mo, ano ang magiging hakbang ng isang ama? Tanong ni Mang Carpio. Nauunawaan ko ang iyong hinaing. Ngunit hindi na ako makakapayag na isa pa sa aking mga kalayang malagas. Sa kasamaang palad, napatay ng kapatid mo ang isa sa mga kasama ko. Wika ni Nanang Sayong. Ginawa lang ni Isko ang nararapat. Dahil kung hindi siya dumating sa tamang oras, wala na ang anak ko. Ngayon, Nanang Sayong, timbangin mong mabuti ang sitwasyon. Isipin mo ang ginagawa mo ngayon. Hindi ba pagbali sa kasunduan natin ang nangyayari? Tugon ni Mang Carpio. Humingi ako ng tawad sa ginawa ng aking kalahi. Ngunit hindi ibig sabihin nun, tinatanggap ko ang ginawa niyong pagpatay sa kanya. Wala na si Tandang Goyang. Wala na din sa amin ang ginawa niyang kasunduan.
Tugon ni Nanang Sayong. Naglabasan mula sa sukal ang napakaraming aswang. Nang mga sandaling iyon nanonood si JR habang yakap ng isa sa mga tiyahin nito. Napalingon si Mang Carpio sa paslit at muling nagsalita. Oo, tama ka. Wala nga si Ingkong Goyang. Ngunit hindi ibig sabihin nun na wala na ng tuluyan ng kanyang legasiya at hindi kami makakapayag na baliin niyo ang ginawang kasunduan. Tatayo kami at lalaban para mailagay kayo sa dapat niyong kalagyan. Wika ni Mang Carpio. Muli nitong binunot ang kanyang sandata at tinarak sa lupa. Nag-atrasan ang mga aswang. Maging si Nanang Sayong dahil alam nito ang kapangyarihang taglay ng Kris ni Mang Carpio. Ngayon, kung talagang malakas ang loob niyo, buo na ang desisyon. Sige, magsipagsugod kayo. Wika ni Mang Carpio. Wala ni isa sa mga aswang ang kumilos. Maging si Toto ng mga sandaling iyon. Nag-aantay ng pagsalakay mula sa mga kalaban. Napagtanto ni Mang Carpio na hindi kikilos ang mga aswang kung walang utos sa kanilang pinuno. Nasa atin ang lahat ng dahilan para magigante. Bakit hindi kayo kumilos? Wika ni Nanang Sayong sa kanyang mga kasama. Patawad, Tandang Sayong. Iginagalang pa din namin ang kasunduan sa pagitan natin at ng angkan ni Goyang. Ako at ang 10 ng aking mga kaanak ay hindi lalaban. Wika ng isa sa mga aswang. Nag-atrasa na din ang ilan pa sa mga kasama nito. Ang tanging naiwan sa lugar ay ang pamilya ng matanda. Napangiti si Mang Carpio dahil iilan na lang ang makakalaban. Ngayon, Tandang Sayong, itutuloy pa rin ba natin to? O tuluyan mo na lang ibabaon sa limot ang lahat ng nangyari? Tanong ni Mang Carpio. Buo na ang desisyon ni Nanang Sayong. Bigla nitong itinaas ang kamay na siya namang naging hudyat para sumalakay ang mga natitirang kaanak. Toto, oras na para ipamalas mo ang kakayahan ng mutyang hawak mo. Wika ni Mang Carpio. Hinawakan ni Toto ang mutya. Binunot ang kanyang itak. Nang makalapit na sa kanya ang isa sa mga kalaban, bigla itong tumilapon palayo kahit walang ginagawa ang binata. Sunod-sunod na umatake sa kanya ang mga aswang. Ngunit hindi nila magawang hawakan si Toto. Napangiti naman si Mang Carpio dahil naging malinaw ang totoong pakay ni Tandang Sayong. Talagang habol niyo ang bertud na taglay ng mutyang tanga ng anak ko, ano? Pasensya na. Kumikilala ng Panginoon ng mutya, kaya imposibleng makuha niyo yan kay Toto. Wika ni Mang Carpio. Sinugod ito ng isa sa mga kaanak ni Tandang Sayong. Dali-daling binunot ng matanda ang Kris sa pagkakatarak. Direktang hiniwa ang katawan ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ng kalaban dahil tuluyang natupok ang katawan ng aswang na yun. Anumang elemento ang masugatan ng sandatang ito, tuluyang magiging abo. At ang kanyang kaluluwa, kakainin ang mismong talim. Ngayon, kung gusto niyong maging pagkain ng aking Kris, sige, magsipagsugod kayo. Wika ni Mang Carpio. Nang galaiti sa galit si Tandang Sayong. Alam niyang matatalo sila sa laban, kaya nagpa siya itong tumakas. Ibinato ni Mang Carpio ang sandata papunta sa matanda. Sa kasamaang palad daplis lang ang tama nito. Ngunit natupok ang kanang braso ng matanda na kaagad namang naputol. Makaligtas ka man sa kamatayan sa kamay ko, pero tutugisin ka ng aking mga kalahi para ilagay sa dapat mong kalagyan. Wika ni Mang Carpio.
Sa kabila ng pagtakas ng kanilang pinuno, maraming aswang ang naiwan at piniling makipaglaban. Nakikita ni Mang Carpio at JR ang kakayahang taglay ni Toto. Halos tumpok na ang mga aswang na namamatay, ngunit patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga aswang. Ito pa ang gusto niyong mangyari. Ang tuluyang kayong maubos. Pes kung ganun, ibibigay ko yan sa inyo. Wika ni Toto. Muling sinagupa ang mga papasugod na aswang. Pinili naman ni Mang Carpio na puntahan si JR para protektahan nito. Muli niyang nilingon si Toto. Inihagis ang hawak na kris. Ito, Toto! Saluin mo! Wika ni Mang Carpio. Saktong paglingon ng binata, paparating na ang hinagis na sandata ng ama. Pagdapo nito sa kanyang palad, direkta nitong tinaga ang isang aswang. Nanibago si Toto dahil parang wala siyang hawak na sandata. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon ay bahagi ng katawan ang kris ng ama. Sunod-sunod na atake ang isinalubong ng binata sa mga aswang. Ang ilan ay nagtangkapang tumakas, ngunit tinugis ito ng binata at tuluyang pinatay. Pagbalik ni Toto, punong-puno ng dugo ang katawan na nagmula sa mga aswang. Papasikat na ang araw ng mga sandaling iyon, kaya alam nilang ligtas na. Mahusay, Toto. Pinatunayan mo lang. May isa ka nga sa henerasyon ni Wandumog. Wika ni Mang Carpio. Magsasalita pa sana ang binata, ngunit bigla itong nakaramdam ng panghihina. Tuluyang nawalan ng malay. Dali-daling tumakbo si JR upang tignan ang lagay ng syuhin. Huwag kang mag-alala. Nawalan lang siya ng malay dahil sa sobrang pagod. Ito ang unang beses na ginamit niya ng sabayang kris at ang pangil ng baboy ramo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya, pero alam kong yun lang ang paraan para matalo ang mga aswang. Wika ni Mang Carpio kay JR. Sa edad na 10 taon, nauunawaan nito ang bigat ng kanilang kinalalagyang sitwasyon. Sana po, maging ayos lang si Uncle Lolo. Tugon ng paslit. Alam ni Mang Carpio na maaaring manganib ang buhay ni Toto sa oras sa ipagamit nito ang kris. Dahil kukunin ng sandata ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Ganun pa man, wala itong pinagsisisihan sa naging desisyon. Dahil kalakip sa katungkulan ni Toto ang pagbubuwis ng buhay upang mapanatili ang balanse. Makalipas ang ilang taon, kinailangang bumalik ni JR ng Maynila upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral ng sekundarya. Ngunit bago ito umalis, may inabot sa kanya si Toto. Gusto ko lang mapasayo ang kaputol ng pangil, JR. Alam ko hindi ito yung mutsyang ibinigay sa akin ni Lolo Celso mo, pero ito yung kinuha nating dalawa dun sa kawan ng mga baboy ramo. Ingatan mo sana to. Wag daw wag mong iwawaglit. Magsilbi sana ng alaalang mutsyang to. Wika ng Shuin. Opo, Uncle. Natatandaan ko pa nga kung paano tayo nakipaglaban sa gabunang baboy ramo. Hindi ko nga akalaing makakaligtas ka eh. Pangako, iingatan ko ang mutsyang ito at hindi mawawala. Tugon ni JR. Maya-maya ay bumusina na ang barko. Hudyat ng huling tawag ng mga pasahero. Kagad nang nagpaalam si JR sa Shuin. At habang unti-unting lumalayo sa pantala ng barko, naglalaho sa paningin ng binata si Toto. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng sulat si JR mula sa kanyang lolo Carpio. Hindi makapaniwala ang binata. Wala na ang tiyuhin. Sa bandang dulo ng sulat, may mensaheng iniwan si Toto.
Pasensya na kung di ko sinabi. Pero inilagay ko sa mutyang yan ang kalahati ng aking natitirang lakas. At ang naiwan sa akin, sapat lang para mabuhay ako ng ilang araw at maisulat ang liham na ito. Palagi mong tatandaan ang mga habilin sa iyo ni Tatay Carpio. Huwag kang makikipag-away at palagi mong iisipin ang kapakanan ng nakararami kaysa sa iyong pansarili. Huwag mo ring kakalimutan ang mga aral na itinuro namin sa iyo at lalong huwag mo ding kakalimutan na mula ka sa Angkaniguyang. Matapos basahin ang sulat, hindi mapigilan ni JR ang sariling umiyak. Nakita ito ng mga magulang. Tinanong nila kung ano ang gustong gawin. Iisa lang ang naging sagot ni JR. Gusto kong sundan ng yapak ni Uncle Toto. Dahil sa naging pasya ng binata, hinayaan itong bumalik ng kanyang mga magulang sa probinsya para doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Pero ang totoong dahilan ni JR kung bakit siya bumalik ay ang mga katagang sinabi ng kanyang tiyuhin. Ito ang nagsilbing gatong para lumago ang apoy at tuluyang yakapin ng binata ang kanyang kapalaran. Sa kasalukuyan, patuloy na inaalala ng mga kaanak ni Toto ang kanyang mga nagawa. Bagaman wala na ito, nanatiling buhay ang kanyang alaala sa puso't isipan ng mga taong nakapaligid at nagmamahal sa kanya. Lalong-lalo na kay JR na mas nakasama niya ng matagal. Halos lahat ng nalalaman ng binata, kaalamang itinuro sa kanya ni Toto at ni Mang Carpio. Ang mutya ng pangil ng Baboy Ramo ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng isa sa mga kaanak ni JR. Hindi na lang ito papangalanan dahil ayaw nitong malantad ang totoong katauhan. Ang kwentong ito ay patunay na kahit gaano kalakas, darating ang araw na babagsak ang iyong katawan at tuluyang susuko. Ngunit para kay Toto, alam nitong ginawa niya ang tama bago pa man siya mawala. Ito ay ilagay sa tamang mga kamay ang pangalaga ng isang malakas na gamit. Dahil gaya nga ng sinabi ni Mang Carpio, sa oras na mapa sa kamay ng aswang, hindi masukat na lagim ang mangyayari. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ni Toto at kahit papano, makapulot kayo ng aral sa kanilang kasaysayan. Ang kwento ni Toto mula sa pangil ng Baboy Ramo at nang unang beses niyang mahawakan ang kris ni Manong Carpio. Opinyon para sa kwento natin mga kabayan, ano? Malamang lahat naman tayo kilala na si JR, hindi ba? Nasubaybayan natin yung angkan niya, yung mga kwento ng kanyang angkan mula sa pagbabahagi ng kwento kay Guyang, kay Rabalin Susay at marami pang iba. Lalong-lalo na yung kwento ni Lolo Carpio. Nakakatuwa lang isipin na may mga ganitong uri ng pamilya o may mga ganitong uri ng tao na mula pa sa mga ninuno nila natago yung mga impormasyon na pwedeng ibahagi sa atin ngayon. Nakakatuwang isipin na may mga ganitong bagay pala na nangyari nung unang panahon na hindi mo lubos na maiisip kung walang mga patunay na nagbibigay sa atin ng kwento ngayon. At sana yung iba nating mga kabayan na meron ding itinatagong ganitong storya, wag na wag kayong mahihiya na ipadala sa atin ang inyong mga kwento, lalong-lalo na kung tungkol sa kababalagan at ating kultura. Maraming mga bagay na hindi pa natin alam sa sarili nating bansa. At ako masaya kung nakakwento ko to sa inyo habang nabubuhay pa ako sa mundo kasi sobrang bihirang makakuha ng mga ganitong uri ng kwento mga kabayan na merong patunay at talagang nangyari sa totoong buhay. Para naman dun sa mga hindi naniniwala, edi kayo makipag-usap kay JR nang ipakita niya sa inyo yung libro ng kanyang angkan at maipaliwanag sa inyo ng detalyado ang lahat ng impormasyon na nangyari sa nakaraan. Lamang mga kabayan, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan ang mga susunod pang kwento dito sa ating channel. Paalam.